Sa ilalim ng malamig na ilaw sa tabi ng pool, nasaksihan ni Ricardo de Villa ang isang sandaling maaaring pumatay sa sariling anak. At doon niya napagtanto ang pagkakamaling hindi kayang bayaran ng kahit gaano kalaking yaman, nang ang salarin ay nagkubli sa maskara ng pag-ibig at ang katotohanan ay binaluktot upang siya'y maipakulong. Napilitan ng isang dating walang pusong ama na lumaban, hindi lang para sa karapatan sa anak, kundi para sa sarili niyang konsensya. Ngunit mabubunyag kaya ni Ricardo ang perpektong sabuatan, o ito na ang huling kabayarang hihingin ng kanyang matagal na pagpapabaya? Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Sa bawat paglubog ng araw, may mga bagong kwentong nabubuo, mga kwentong sumasalamin sa ating mga pangarap, sa ating mga kabiguan, at higit sa lahat, sa walang katumbas na lakas ng pag-ibig. Sabi nila, ang tunay na halaga ng isang ama ay hindi nasusukat sa kayamanang kaya niyang ipamana, kundi sa panahong kaya niyang ilaan at sa pagmamahal na kaya niyang ipadama. Ngunit paano kung ang katotohanan ito ay matutuklasan lamang sa bingit ng isang trahedya? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Ricardo de Villa. Sa unang kabanata na pinamagatang Ang Sigaw sa Tabi ng Pool, tumunog ang telepono sa ibabaw ng makintab na mahogany table. Sa screen, umilaw ang pangalang Lilibeth, ngunit hindi ito pinansin ni Ricardo de Villa. Itinaas niya lang ang isang kamay sa kanyang board members, isang senyales na huwag magambala, habang patuloy na ipinipresenta ang mga numero sa malaking screen. As you can see, our projected growth for the next quarter is unprecedented. We are on the verge of acquiring our biggest competitor. Muling tumunog ang telepono. Isang mahinang buntong hininga ang kumawala sa bibig ni Ricardo. Sa isang mabilis na kilos, pinindot niya ang end call at itinuloy ang kanyang presentasyon. May oras para sa lahat ng bagay at sa sandaling iyon, ang De Villa Corporation ang kanyang mundo. Ang pag-aalaga sa anak ay trabaho ni Isabela, ang kanyang asawa. Ang trabaho niya ay siguruhing mayroon silang buhay na karapat-dapat sa pangalang De Villa. Pagkatapos ng pulong, habang minamaneho ang kanyang mamahaling sasakyan, pauwi sa Forbes Park, muli niyang inisip ang tawag. Marahil ay gusto lang magpasundo ni Lilibeth mula sa therapy session nito. Marahil ay may gusto lang itong ipabili. Mga maliliit na bagay na kayang-kayang tugunan ng pera. Iyon ang paraan niya ng pagmamahal. Ang magbigay. Ang mag-provide. Ang malaking gate ng kanilang mansyon ay marahang bumukas. Ang bahay ay tahimik, gaya ng dati. Isang palasyong malamig at malawak, kung saan ang bawat isa ay may kanya-kanyang sulok. Ibinaba niya ang kanyang briefcase sa entrada at lumuwag sa kanyang kurbata. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang ugong ng aircon at ang tunog ng kanyang sapatos sa marmol na sahig. Isabela? Beth? Tawag niya sa kawalan. Walang sumagot. Marahil ay nasa silid na sila. Nagsasalin siya ng tubig sa kusina nang bigla. Isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang sigaw, matinis at puno ng takot. Isang sigaw na alam niyang pag-aari ng iisang tao lamang. Beth! Binitiwan niya ang baso. Nabasa ito sa sahig, ngunit hindi niya ininda. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis. Tinakbo niya ang direksyon ng tunog. Sa labas, patungo sa garden, kung saan naroon ang kanilang malaking swimming pool. Sa pagbukas niya ng salaming pinto, ang kanyang mundo ay gumuho. Sa ilalim ng malalim na asul na tubig ng pool na tinatamaan ng mga ilaw sa gabi, naroon ang isang maliit na katawan, nagpupumiglas. Ang mga kamay ni Lilibeth ay pilit na kumakawag. Ang kanyang mga paa ay sumisipa sa kawalan. At sa ibabaw nito, nakaluhod sa gilid ng pool ay si Isabela. Ang dalawang kamay nito ay mariing nakadiin sa likod ng ulo ng bata. Pilit itong inilulubog. Walang pag-aalinlangan sa kanyang mukha, walang awa,
Tanging isang malamig at determinadong ekspresyon. Hindi ito aksidente, hindi ito paglalaro. Ito ay isang pagtatangka sa pagpatay. Hayop ka! Sigaw ni Ricardo. Isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi na siya nag-isip pa. Tumalon siya sa pool nang hindi inaalis ang kanyang sapatos o damit. Sa ilang mabilis na langoy, narating niya ang kinaroroonan nila. Tinabig niya ng buong lakas si Isabela na natumba sa gilid. Agad niyang sinapo ang kanyang anak. Inangat niya si Lilibeth mula sa tubig at niyakap ng mahigpit. Umubo ng sunod-sunod ang bata. Inilalabas ang tubig na nainom. Ang katawan nito'y nanginginig, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding takot. Habang karga-karga niya ang anak, tumingin si Lilibeth sa kanya. Sa mga mata nito, nakita ni Ricardo ang isang bagay na hindi pa niya nakita kailanman. Isang takot na napakalalim, isang sakit na hindi kayang ipaliwanag ng salita. At doon, sa mga matang iyon, nakita rin niya ang kanyang sarili. Isang amang wala roon nang kailanganin siya. Isang amang abala sa pagpapayaman habang ang kanyang kaisa-isang anak ay dahan-dahang sinasaktan sa sarili nilang pamamahay. Niyakap niya ito ng mas mahigpit. Anak, I'm here. Papa's here. Bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Kailan ang huling beses na niyakap niya si Lilibeth ng ganito? Hindi na niya matandaan. Nang iangat niya ang kanyang tingin, nakita niya si Isabela na dahan-dahang tumatayo. Ang pagkagulat sa mukha nito ay napalitan ng mga pekeng luha. Ricardo! Oh, thank God you're here! Umiiyak nitong sabi. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nadula siya nahulog sa pool. Sinusubukan ko siyang sagipin. Ang kasinungalingan ay napakakapal, napakalinaw. Nanlisik ang mga mata ni Ricardo. Sagipin? Nakita kita, Isabela. Nakita ng dalawang mata ko ang ginagawa mo. Dinukot niya ang kanyang basang telepono mula sa bulsa. Tatawag ako ng pulis. Ngunit bago pa man niya maidayal ang numero, nakita ni Ricardo ang mga kasambahay na nagmamadaling lumalabas. Naalarma ng kanyang sigaw. Nagbago ang ekspresyon ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay biglang nag-apoy sa isang kakaibang tapang. Sa isang iglap, siya ang naging biktima. Itinuro siya nito. Ang daliri ay nanginginig sa pag-arte. At sa abot ng kanyang makakaya, sumigaw ito ng mas malakas pa kaysa sa sigaw ni Lilibeth kanina. Tulungan ninyo ako! Tulungan ninyo ako! Sinusubukan niyang saktan ang sarili niyang anak. Ang mga kumikislap na ilaw ng ambulansya at sasakyan ng pulis ay nagpipinta ng pula at asul sa puting pader ng mansyon. Para sa mga kapitbahay na sumisilip sa kanilang mga bintana, ito ay isang eksena ng trahedya. Para kay Isabela Reyes de Villa, ito ay ang pagbubukas ng entablado para sa kanyang pinakamahusay na pagganap. Nakatayo siya sa sala, nababalot ng isang mamahaling kumot na inabot sa kanya ng isang kasambahay. Ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy, isang perpektong timpla ng takot at pag-aalala na pinraktis niya ng paulit-ulit sa kanyang isipan para sa mga ganitong pagkakataon. Bawat hikbi ay may tamang sukat, bawat panginginig ng kamay ay may tamang timing. Ginang de Villa, maaari po ba naming malaman kung ano talaga ang nangyari? Tanong ng isang pulis. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng pakikiramay. Huminga ng malalim si Isabela na para bang hirap na hirap siyang magsalita. Hindi ko po alam. Narinig ko na lang si Lilibeth na sumisigaw. Pagdating ko sa pool, sinusubukan na siyang itulak ni Ricardo sa tubig. Pinigilan ko siya pero mas malakas siya. Tumingin siya sa pulis. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Mahal na mahal ko ang batang iyan. Itinuring ko siyang tunay na anak. Nang ihatid na si Lilibeth sa ambulansya para sa isang standard check-up, at si Ricardo ay dinala sa presinto para sa paunang investigasyon,
Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Isabela na mapag-isa. Pumasok siya sa kanyang malawak na silid, isinara ang pinto at humarap sa isang dambuhalang salamin. Ang babaeng umiiyak kanina ay biglang naglaho. Ang natira ay isang babaeng may mga matang matalim. Ang kanyang panga ay tiim. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Tinitigan niya ang karangyaan sa kanyang likuran, ang mga antigong kasangkapan, ang mga mamahaling kurtina, ang malambot na karpet, at sa isang iglap, ang lahat ng iyon ay nawala. Sa kanyang isipan, hindi na siya nasa Forbes Park. Bumalik siya sa isang maliit na barong-barong sa Tondo, kung saan ang amoy ng estero ay mas matapang pa kaysa sa amoy ng anumang pagkain na kaya nilang bilhin. Naalala niya ang pakiramdam ng pagkalam ng kanyang sikmura, ang kahihiyan ng pagsusuot ng mga lumang damit. Ang pangarap na balang araw ay makakatakas siya sa kahirapang iyon. At nakatakas nga siya. Ginamit niya ang kanyang ganda at talino. Inakit niya ang matandang De Villa, ang ama ni Ricardo, at pinakasalan ito. Ngunit kahit sa loob ng mansyon, pakiramdam niya ay isa pa rin siyang tagalabas. Ang anino ng unang asawa ng kanyang yumaong mister, ang ina ni Ricardo, ay laging nandoon. Ang pagtingin sa kanya ng mga kasambahay ay puno ng pagdududa. Para sa kanila, isa lang siyang manggagamit ng pera. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kung gold digger man ako, isip niya, sisiguraduhin kong sa akin mapupunta ang minahan. Dinampot niya ang kanyang telepono at idinial ang isang numero na kabisado niya. Isang numero na hindi nakasave sa kanyang contacts. Hello? Sagot ng isang kalmadong boses sa kabilang linya. Dante, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig at kontrolado. Nangyari na. Nakita niya ako. Isang sandaling katahimikan. Ang plano A ba ay hindi gumana? Tanong ng lalaki, si Attorney Dante Ramos. Hindi. Umuwi siya ng maaga. Sagot ni Isabela habang dahan-dahang hinuhubad ang kanyang basang damit. Pero nasimulan ko na ang contingency plan. Nasa presinto na siya ngayon. Magaling, sabi ni Dante. Kalma ka lang. Ako na ang bahala sa lahat. Sundin mo ang bawat hakbang na pinag-usapan natin. Ang mga dokumento, ang mga litrato, ang mga testimonya. Lahat ay handa na. Siguraduhin mong walang palya, Dante. Isang pagkakamali lang, tapos tayong dalawa. Kailan ba ako pumalya, Isabela? May halong panunuyang sabi ni Dante. Magpahinga ka na. Bukas, ikaw ang magiging biktima sa mata ng lahat. Pagkatapos ng tawag, pumasok si Isabela sa kanyang banyo. Kinuha niya ang hawakan ng isang pilak na hairbrush at maring idiniin ito sa kanyang braso hanggang sa mamula ito. Idiniin niya ulit. Mas mariin. Hanggang sa isang malabong pasa ang unti-unting lumitaw. Ginawa niya ito sa kanyang hita, sa kanyang balikat. Bawat pasa ay isang salita sa kwentong isusulat niya. Isang kwento ng isang mapagmahal na madrasta na sinusubukang protektahan ang kanyang stepdaughter mula sa isang abusadong ama. Nang matapos, muli siyang humarap sa salamin. Ngayon, ang kanyang katawan ay may mga marka na. Mga marka ng kanyang pakikipaglaban. Pumunta siya sa ospital kung saan naghihintay si Lilibeth. Naabutan niyang gising ang bata, nakaupo sa kama at tahimik na nakatingin sa kawalan. Isang social worker ang nasa tabi nito. Ngumiti si Isabela, isang ngiting puno ng huwad na pag-aalala. Anak ko, sabi niya, papalapit. Umupo si Isabela sa gilid ng kama at hinawakan ng kamay ng bata. Ang pagkakahawak niya ay malambing sa paningin ng ibang tao, ngunit may diin na tanging si Lilibeth lang ang makakaramdam. Ang mga kuko ni Isabela ay bahagyang bumaon sa malambot na palad ng bata. Isang pamilyar na paalala
kung sino ang may hawak ng kapangyarihan. Yumuko siya, na para bang may ibubulong na isang matamis na sikreto habang dahan-dahang hinahawi ang buhok ni Lilibeth. Beth, anak, bulong niya. Ang kanyang hininga ay mainit sa tainga ng bata. Ngunit ang kanyang tono ay nagyayelo. Alam kong natatakot ka, pero huwag kang mag-alala. Walang maniniwala sa isang batang hirap magsalita, hindi ba? Lalo na kung ang kalaban mo ay ang nanay na nag-aalaga sa iyo araw-araw. Naramdaman niya ang panginginig ni Lilibeth. Nakita niya ang pamumuo ng luha sa mga mata nito. Mga luhang hindi nito mailabas dahil sa takot. Hinalikan niya sa noo si Lilibeth. Sa mata ng social worker na nakamasid sa di kalayuan, ito ay halik ng wagas na pagmamahal. Para kay Lilibeth, ito ay halik ng isang ahas. Shh! Magpahinga ka na. Dagdag ni Isabela nang malakas. Ang boses ay binalot muli ng lambing para marinig ng social worker. Ligtas ka na ngayon. Hinding-hindi ko hahayaang saktan ka ulit ng papa mo. Tumayo si Isabela at hinarap ang social worker. Pinunasan niya ang isang pekeng luha sa kanyang pisngi. Napakaswerte niya sa inyo, Mrs. De Villa, sabi ng social worker, halatang naantig sa eksena. Bibihira ang stepmom na ganyan ka-devoted sa batang may espesyal na pangangailangan. Ngumiti si Isabela ng mapait, isang ngiting puno ng sakripisyo. Mahal ko siya na parang tunay na anak. Gagawin ko ang lahat para ilayo siya sa kapahamakan. Kahit pa ang sarili kong asawa ang kailangan kong labanan. Nagpaalam siya sandali upang lumabas ng kwarto at kumuha ng kape. Pagkasara ng pinto ng ospital, agad na nagbago ang kanyang mukha. Nawala ang awa. Bumalik ang yabang. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Dante. Binuksan niya ito. At binasa ang maikling text na magbabago ng buhay nilang lahat. Isabela, tapos na ang setup. Ang mga pekeng medical records ay naipadala na sa media outlets. Ang mga reporter ay naghihintay na sa labas ng presinto kung nasaan si Ricardo. Agad na sumagot si Isabela. Good. Muling tumunog ang telepono at sa pagkakataong ito, sinagot niya ang tawag ni Dante. Ang boses ni Dante sa kabilang linya ay puno ng madilim na kagalakan. Nasa akin na ang lahat ng kailangan natin. Bukas, paggising ng buong Maynila, maniniwala silang lahat na si Ricardo de Villa ay isang halimaw. Napangiti si Isabela habang naglalakad sa hallway ng ospital. Ang tunog ng kanyang heels ay tila ritmo ng isang tagumpay na papalapit pa lamang. Malamig ang hangin sa loob ng private conference room ng De Villa Corporation, ngunit pawis na pawis si Ricardo. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng makintab na kahoy. Ilang oras pa lang ang nakakalipas mula nang makalaya siya sa presinto matapos magpiyansa, pero pakiramdam niya ay nakakulong pa rin siya. Ang katahimikan sa kwarto ay nakabibingi. Sa kabilang dulo ng mesa ay nakaupo si Attorney Severino, ang matagal na niyang corporate lawyer at kaibigan. Karaniwan, puno ng kumpiyansa ang mukha ni Severino. Siya ang klase ng abogado na kayang paikuti ng batas sa isang kumpas lang ng kamay. Pero ngayon, nakayuko ito. Binabasa ang isang makapal na folder na kararating lang galing sa korte. Ang mga kunot sa noo ng abogado ay tila mas malalim kaysa dati. Ano ba ang problema, Sev? Basag ni Ricardo sa katahimikan. Ang boses niya ay paos pa rin mula sa pagsigaw kagabi. Isang simpleng kaso ito ng misunderstanding. Nakita ko si Isabela. Siya ang may gawa noon kay Beth. Bakit ako ang pinagmumukhang kriminal dito? Hindi agad sumagot si Attorney Severino. Dahan-dahan niyang isinara ang folder at tumingin kay Ricardo. Ang tingin na yon ay hindi tingin ng isang abogadong sigurado sa panalo. Iyon ay tingin ng isang taong may dalang masamang balita. Ricardo, panimula ni Severino, mabigat ang bawat salita. Hindi ito simpleng kaso. Nakatanggap tayo ng temporary protection order. Ipinagbabawal ng korte
na lumapit ka kay Isabela at kay Lilibeth. Napatayo si Ricardo, tumumba ang kanyang upuan sa lakas ng kanyang paggalaw. Ano? Anak ko si Beth. Ako ang ama. Muntik na siyang patay ng babaeng yon. Umupo ka, Ricardo. Madiing sabi ni Severino. Itinulak niya ang folder papunta sa gawin ni Ricardo. Bago ka magwala, kailangan mong makita kung ano ang hawak nila. Nanginginig ang kamay ni Ricardo nang abutin niya ang folder. Binuksan niya ito. Ang unang bumungad sa kanya ay mga litrato. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napahawak siya sa kanyang bibig upang pigilan ang pagsigaw. Mga litrato ito ni Lilibeth. Ngunit hindi ito ang masayahin, bagamat tahimik, na batang kilala niya. Sa mga litrato, puno ng pasa ang braso at hita ng bata. May mga marka ng kurot. May mga marka ng paso na tila galing sa sigarilyo. Ang petsa sa ibaba ng mga litrato ay nagpapakita na kuha ang mga ito sa loob ng nakalipas na 6 na buwan. Hindi totoo ito. Bulong ni Ricardo. Ang kanyang sikmura ay bumaliktad. Hindi ko kailanman sasaktan si Beth ng ganito. Sev, maniwala ka sa akin. Naniniwala ako sa iyo, Rick, sagot ng abogado. Pero hindi ako ang huhusga. Ang korte ang huhusga. At sa mata ng batas, ang ebidensyang ito ay nakakamatay. Inilipat ni Ricardo ang pahina. Sumunod na tumambad sa kanya ang mga medical report. Detalyado ang bawat pahina, pirmado ng isang kilalang pediatrician. Nakasaad doon na si Lilibeth ay dumaranas ng matinding psychological trauma at physical abuse na tugma sa mga petsa kung kailan nasa bahay si Ricardo at wala sa mga business trip. Pero ang pinakamasakit ay nasa huling bahagi ng folder, mga sinumpaang salaysay, affidavits. Binasa niya ang mga pangalan sa itaas ng papel. Marites Dizon, Juana Santos, ang kanyang mga kasambahay, ang mga taong pinasahod niya ng malaki, binigyan ng bonus at tinulungan sa mga problema ng pamilya nila. Sa kanilang salaysay, detalyado nilang ikinwento kung paano daw umuuwi si Ricardo ng lasing. Kung paano daw nito sinisigawan si Lilibeth dahil sa kapansanan nito at kung paano daw umiiyak ang bata tuwing naririnig ang sasakyan ng ama. Sinabi rin nila na si Isabela ang laging nagtatanggol sa bata, na si Isabela ang martir, na asawa na nagtitiis para mabuo ang pamilya. Mga sinungaling. Nanginginig ang boses ni Ricardo. Ang galit ay unti-unting napapalitan ng takot. Binayaran sila. Siguradong binayaran sila ni Isabela. Malamang, sagot ni Severino. Pero mahirap patunayan yan. Ang hawak nila ay consistent corroboration. Nagtutugma ang kwento ng mga katulong, ang medical records, at ang mga litrato. Gumawa sila ng isang napakatibay na kwento. Ricardo, isang kwento kung saan ikaw ang halimaw. Napaupo muli si Ricardo. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nilalamon ng lupa. Naalala niya ang gabing iyon sa pool. Ang takot sa mata ni Lilibeth. Akala niya, takot iyon dahil sa muntik na pagkalunod. Ngayon, napagtanto niya na baka mas malalim pa ang takot na iyon. Kung ang mga pasang ito ay totoo, kahit na hindi siya ang gumawa, ibig sabihin ay matagal nang sinasaktan ni Isabela ang anak niya. At siya? Nasaan siya? Nasa opisina, nasa meeting, nasa ibang bansa. Ang lason sa mga papel na hawak niya ay hindi lang basta kasinungalingan para sa korte. Ito ay lason na pumapatay sa kanyang konsensya. Hinayaan niyang mangyari ito dahil sa kanyang kapabayaan. Ang kawalan niya ng oras ay naging sandata ni Isabela para saktan si Lilibeth at ngayon para agawin ang bata sa kanya. Kailangan kong makausap si Beth, desperadong sabi ni Ricardo. Kung makakausap ko siya, kung makikita niya ako, sasabihin niya ang totoo. Umiling si Severino. Hindi mo naintindihan, Rick. Kapag lumapit ka sa kanya ngayon,
ipapakontempt ka nila. Diretso ka sa kulungan. At mas lalong magmumukhang totoo ang paratang nila na obsessed at abusive ka. Katahimikan muli. Tinitigan ni Ricardo ang kawalan. Ang yaman niya, ang kapangyarihan niya bilang CEO, ang mga koneksyon niya, lahat ng iyon ay walang silbi sa harap ng mga papel na ito. Siya na sanay magmanipula ng merkado, ay siya ngayong minamanipula ng isang detalyadong plano. Kinuha ni Ricardo ang kanyang telepono. Sinubukan niyang tawagan ang landline ng bahay, umaasang may sasagot na matinong tao. Baka si Manang Fe, ang matandang cook, na pinakamatagal na sa kanila. Ring, ring, ring. Pagkatapos ng ikatlong ring may sumagot. Hello? Residence of Devilla. Boses ng isang lalaki. Hindi pamilyar, matigas at formal. Sino ito? Tanong ni Ricardo. Tumaas ang boses. Nasaan si Manang Ife? Gusto kong makausap ang anak ko. I'm sorry, sir. Sagot ng lalaki sa kabilang linya. Ang staff po ay pinalitan na kaninang umaga ayon sa utos ni Mrs. Devilla. Bawal po kayong tumawag dito. Ire-record ko po ang insidenteng ito para sa police report. Click! Binabaan siya ng telepono sa sarili niyang bahay. Napahawak si Ricardo sa kanyang ulo. Gusto niyang magwala. Gusto niyang basagin ang salaming pader ng opisina. Gusto niyang sumugod sa Forbes Park at kaladkarin si Isabela palabas. Pero alam niyang iyon mismo ang hinihintay ng kabilang kampo. Ang bawat maling galaw niya ay magiging pako sa kabaong ng kanyang karapatan sa anak. Tumingin siya kay Attorney Severino. Naghahanap ng kahit katiting na pag-asa. Sev, sabihin mo sa akin, may laban pa ba tayo? Kaya natin itong baliin, di ba? Pera, investigador, kahit ano. Huminga ng malalim si Severino. Tinanggal nito ang kanyang salamin at pinunasan ng mga mata. Tumingin ito ng diretso kay Ricardo at sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon nilang pagkakaibigan, nakita ni Ricardo ang takot sa mata ng abogado. Ricardo? Sabi ni Severino sa mahinang boses. This is bad. Very bad. Sa mata ng korte, sa mata ng media, at sa mga papel na ito, ikaw ang kontrabida. At kung hindi tayo makakahanap ng himala, hindi lang si Lilibeth ang mawawala sa'yo, pati ang kalayaan mo. Ang katahimikan sa loob ng penthouse unit ng isang hotel sa Makati ay ibang-iba sa katahimikan ng mansyon sa Forbes Park. Sa mansyon, ang katahimikan ay dahil sa lawak ng espasyo at kawalan ng koneksyon ng mga tao. Dito, sa pansamantalang tinutuluyan ni Ricardo, ang katahimikan ay mabigat, nanunuot, at puno ng pag-iisa. 3 araw. 3 araw na ang nakalilipas mula nang ibaba ng korte ang Temporary Protection Order. 3 araw na siyang bawal lumapit, tumawag, o kahit sumilip man lang sa kanyang sariling anak. Nakaupo si Ricardo sa sofa, ang tanging liwanag ay galing sa screen ng kanyang laptop at sa mga ilaw ng city skyline sa labas ng bintana. Sa ibabaw ng mesa naroon ang isang baso ng whiskey na hindi pa nababawasan at ang folder ng mga kasinungalingan na ibinigay ni Attorney Severino. Pumikit siya at muling nagbalik sa kanyang isipan ang huling sandali na nakita niya si Lilibeth. Nasa labas siya ng gate ng mansyon, hinarang ng mga security guard na siya mismo ang nagpasweldo. Sa di kalayuan, nakita niya si Isabela na akay-akay ang anak pasakay ng sasakyan. Lumingon si Lilibeth. Saglit lang. Isang sulyap na puno ng kalituhan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihing babalik si Papa, pero alam niyang anumang eskandalo ay gagamitin laban sa kanya. Patawarin mo ako, Beth. Ay bulong ni Ricardo sa hangin. Patawarin mo ako kung naging bulag ako. Binuksan niya ang kanyang laptop. Kung hindi niya pwedeng makita ang anak sa personal, makikita niya ito sa mga alaala. Naglogin siya sa Family Cloud server ng Devilla. Dito nakaimbak ang libu-libong photos at videos sa loob ng maraming taon. Mga file na karamihan ay inupload ng mga kasambahay o ni Isabela. Mga file na bihira niyang buksan noon
dahil lagi siyang masyadong abala. Nagsimula siyang manood. Video file, Lilibeth's 7th birthday. Nakita niya ang party. Ang daming lobo, ang daming pagkain, ang daming bisita, mga business partners niya at mga socialite na kaibigan ni Isabela. Nakita niya ang sarili niya sa video, nakatayo sa gilid, may kausap sa cellphone, tumatango habang hinihimas ang sentisido. Ni hindi siya nakatingin sa cake. Naramdaman ni Ricardo ang kirot sa dibdib. Tama ang sinabi nila, wala siya doon. Kahit nasa video siya, wala ang puso niya roon. Pero ipinagpatuloy niya ang panonood. Nakita niya si Isabela na lumapit kay Lilibeth para sa ceremonial blowing ng cake. Nakangiti si Isabela, kumakaway sa camera. Perfect na perfect ang postura. Smile, darling. Look at the camera. Masiglang sabi ni Isabela sa video. Pero napansin ni Ricardo ang isang bagay. Hindi nakatingin si Lilibeth sa camera. Nakatingin ito sa kamay ni Isabela na nakahawak sa balikat niya. Nang bahagyang higpitan ni Isabela ang hawak, nakita ni Ricardo ang mabilis na pagkurap ng bata. Isang maliit na flinch. Halos hindi mapapansin kung hindi mo tititigan. Inulit niya ang video. Play. Pause. Rewind. Play. Doon niya nakita. Sa bawat segundong nakangiti si Isabela sa mga bisita, ang mga mata ni Lilibeth ay nanlalaki sa takot. Ang balikat ng bata ay nakataas. Tila laging naghihintay ng parusa. Nagbukas pa siya ng ibang video. Christmas Eve 2023. Family outing sa Batangas. Ang pattern ay pareho. Sa bawat video na magkatabi si Isabela at Lilibeth, ang bata ay parang isang maamong tupa na katabi ng isang gutom na lobo. Ang mga mata ni Lilibeth, ang mga mata niya ay laging nagsusumbong. Hindi nito tinitignan si Isabela ng may pagmamahal. Tinitignan nito ang stepmother ng may takot at pag-iingat. Nasa harapan ko na ang totoo noon pa. Bulong ni Ricardo, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit sa sarili. Bakit hindi ko nakita? Nagpatuloy siya sa paghalungkat. Desperado siyang makahanap ng kahit anong magagamit niya. Hanggang sa mapadpad siya sa isang folder na may label na Therapy Sessions, Progress Updates. Ito ay mga video na ipinapadala ng private therapist ni Lilibeth na tinanggal ni Isabela buwan na ang nakakaraan para ipakita ang progress ng bata sa paglalakad. Binuksan niya ang isang video na may petsang October 12. Sa video, makikitang naglalakad si Lilibeth gamit ang walker. Nakasuot siya ng sando dahil mainit ang panahon. Good job, Beth! One more step! Boses ng therapist sa video. Napatigil si Ricardo. Inilapit niya ang muka sa screen. Ipinauso niya ang video. Sa kanang braso ni Lilibeth, malapit sa siko, may isang malinaw na pasa. Kulay ube at itim. Dali-daling kinuha ni Ricardo ang folder na galing sa korte. Hinanap niya ang mga litratong isinumite ni Isabela bilang ebidensya. Nakita niya ang litrato ng parehong pasa. Sa affidavit ni Isabela nakasulat, ang pasang ito ay natamo ng bata. Noong gabi ng October 15, matapos siyang hilain ng marahas ng kanyang amang lasing dahil sa inis nito sa mabagal na pagkilos ng bata. Oktubre 15, Biyernes. Tiningnan ulit ni Ricardo ang video sa laptop. Ang timestamp ng video ay October 12, Miyerkules. Teka! Kumabog ng malakas ang dibdib ni Ricardo. Binuksan niya ang kanyang digital calendar sa isa pang window. Hinanap niya ang schedule niya noong October 12 hanggang October 15. October 12 to 14. Business trip to Tokyo, Japan. Signing of merger agreement. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Napaupo siya ng tuwid. Nasa Japan siya noong mga panahong yon. Paano niya masasaktan si Lilibeth noong October 15 kung ang pasa ay nandoon na sa video noong October 12 pa lang habang nasa ibang bansa siya? At noong gabi ng October 15, kararating lang niya mula sa airport
at pagod na natulog. Ang pasa sa litrato ay totoo, pero ang kwento kung paano ito nakuha ay isang malaking kasinungalingan. At kung nagsinungaling sila sa petsa ng isang ebidensya, nagsinungaling sila sa lahat. Isang matinding emosyon ang bumalot kay Ricardo. Hindi na ito ang lungkot ng pagkatalo. Ito ay ang init ng pag-asa. At higit sa lahat, ito ay ang apoy ng isang ama na handang lumaban. Nagsinungaling ka, Isabela. Bulong niya. Ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit. At ngayon, hawak ko ang ebidensya ng katangahan mo. Pero alam niyang hindi sapat ang isang video. Kailangan niya ng higit pa. Kailangan niya ng maghuhukay ng bawat bahong itinago ni Isabela bago pa ito naging Mrs. De Villa. Kailangan niyang malaman kung sino ang tumutulong dito. Kinuha niya ang kanyang cellphone. 2:00 na ng madaling araw, pero wala siyang pakialam. Hinanap niya ang pangalan ng isang taong matagal na niyang hindi kinokontak. Isang dating pulis na naging private investigator. Kilala sa pagiging magaling maghalongkat ng dumi ng mga mayayaman at makapangyarihan. Ring. Ricardo? Sagot ng boses sa kabilang linya. Halatang bagong gising pero alerto. Anong meron? Balita ko nasa impyerno ka ngayon. Nasa impyerno nga ako, pare. Sagot ni Ricardo. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng determinasyon. Nakatingin siya sa mukha ni Lilibeth sa screen ng laptop. Pero palabas na ako at magdadala ako ng demonyo pagbalik ko. Anong kailangan ko? Tanong ng investigador. Tumingin si Ricardo sa labas ng bintana sa madilim na langit ng Maynila. Gusto kong alamin mo ang lahat tungkol kay Isabela Reyes bago ko siya nakilala. Ang pamilya niya, ang mga utang niya, at higit sa lahat, ang mga lalaking konektado sa kanya. Hanapin mo ang bawat sikreto, bawat kasinungalingan. Wala kang ititira. Medyo mahal ang serbisyo ko para sa ganyang lalim, Ricardo. Isang blankong tseko ang ibibigay ko sa'yo. Mading sabi ni Ricardo, ibalik mo lang sa akin ang anak ko. Ang tunog ng credit card machine na nagpiprint ng resibo ay musika sa pandinig ni Isabela. Nasa loob siya ng isa sa pinakamahal na butik sa Greenbelt na papaligiran ng mga bagong damit, sapatos, at alahas na noon ay sa magasin lang niya nakikita. Approve po, ma'am. Nakangiting sabi ng sales lady habang inaabot ang platinum card na nakapangalan kay Ricardo De Villa. Kinuha ito ni Isabela gamit ang 2 daliri. Tila ba diring-diri siya na hawakan ang anumang bagay na galing kay Ricardo. Pero tuwang-tuwa siyang gastusin ang laman nito. Sa ilalim ng temporary protection order at bilang pansamantalang guardian, may access siya sa maintenance funds para kay Lilibeth. At sa bokabularyo ni Isabela, ang maintenance ay kasama ang pagpapanatili ng kanyang image bilang bagong reyna ng mansyon. Ipadala niyo na lang lahat sa Forbes Park. Utos niya habang inaayos ang kanyang mamahaling sunglasses. Ayokong magbitbit ng mga supot. Mukha akong katulong. Paglabas niya ng mall, ramdam niya ang init ng araw at ang inggit ng mga taong nakatingin sa kanya. Ito ang buhay na nararapat sa kanya. Walang Ricardo na nagdidikta, walang Lilibeth na pabigat, kundi isang Lilibeth na susi sa kanyang yaman. Pag-uwi niya sa mansyon, sinalubong siya ng katahimikan. Halos wala ng tao. Tinanggal na niya ang karamihan sa mga loyalistang staff ni Ricardo. Ang natitira na lang ay ang mga bago niyang hire na takot sa kanya at si Yaya Elna. Si Yaya Elena, ang tinik sa kanyang lalamunan. Naabutan niya si Elena sa sala, bitbit ang isang tray ng gamot at tubig para kay Lilibeth. Huminto ang matandang yaya nang makita siya. Walang bati, walang yuko, tanging isang matalim na tingin. Anong tinitingin-tingin mo? Asik ni Isabela habang ibinabagsak ang kanyang purse sa sofa. Wala po, ma'am, mahinang sagot ni Elena, pero hindi nito inalis ang tingin. Ipapaalala ko lang po sana na kailangan nang dalhin si Beth sa check-up bukas. Yung totoong check-up po para sa therapy niya.
Lumapit si Isabela kay Elena. Huwag mo akong didiktahan sa gagawin ko sa anak ko. At huwag kang umakto na parang ikaw pa rin ang boss dito. Tandaan mo, Elena, isang pitik ko lang. Nasa kalsada ka na, kasama ng amo mong kriminal. Hindi kriminal si Sir Ricardo. Matapang na sagot ni Elena. At alam niyo yan, ma'am. Alam ng Diyos yan. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Elena. Nabitiwan ng yaya ang tray. Nabasag ang baso. Kumalat ang tubig at gamot sa sahig. Huwag mong idadamay ang Diyos sa pamamahay ko. Sigaw ni Isabela, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Linisin mo yan. At kapag narinig ko pa ulit ang pangalan ng lalaking yon, susunod ka sa kanya sa kulungan. Padabog na umakyat si Isabela sa taas para magbihis. May date sila ni Dante ngayong gabi. Kailangan niyang magmukhang perpekto. Kailangan niyang kalimutan ang matanda na iyon. Habang nagbibihis si Isabela ng isang pulang bestida na lalong nagpapatingkad sa kanyang maputing balat, hindi niya napansin ang bahagyang pagkakabukas ng pinto ng kanyang opisina. Ang dating opisina ni Ricardo na ngayon ay inangkin na niya. Umalis si Isabela sakay ng kanyang sasakyan, iniwan ang mansyon sa pangangalaga ng mga gwardya. Sa isang sikat na fine dining restaurant sa BGC, naghihintay si Attorney Dante Ramos. Nakangiti ito habang papalapit si Isabela, tila isang haring sumasalubong sa kanyang reyna. You look expensive, bati ni Dante sabay halik sa pisngi nito. I am expensive, sagot ni Isabela sabay upo. At malapit nang maging akin ang lahat, Dante. Sinabi ng bangko kanina na pwede na nating simulan ang proseso ng full transfer ng trust fund kapag naging permanent na ang guardianship ko. Tumawa si Dante ng mahina habang hinihiwa ang kanyang steak. Easy, Tiger. Huwag tayong magmadali. Ang importante ngayon ay mapanatili nating masama ang imahe ni Ricardo. Balita ko, kumuha siya ng private investigator. Natigilan si Isabela sa pag-inom ng wine. Investigador. May makikita ba siya? Wala. Kampanteng sagot ni Dante. Malinis ang trabaho natin. Ang mga doktor, ang mga kasambahay na binayaran natin, lahat sila ay takot sa akin. At si Ricardo? Wala siyang laban. Siya ang pabayang ama. Ikaw ang bayaning ina. Iyon ang narrative na bibilhin ng tao. Nagklink sila ng baso. Para sa atin, bulong ni Isabela. Samamantala, sa loob ng madilim na mansyon sa Forbes Park, may isang aninong gumagalaw. Si Yaya Elena. Hindi siya natulog. Hinintay niyang makaalis si Isabela. Alam niyang delikado ang ginagawa niya. Alam niyang kapag nahuli siya, hindi lang trabaho ang mawawala sa kanya, baka pati buhay niya. Pero tuwing nakikita niya ang paasa sa braso ni Lilibet, tuwing naririnig niya ang iyak ng bata sa gabi na tinatakpan ng unan, hindi niya kayang manahimik. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng opisina ni Isabela. Madilim. Binuksan niya ang flashlight ng kanyang lumang cellphone. Ang dating maayos na opisina ni Ricardo ay magulo na ngayon. Puno ng mga shopping bags, mga magazine, at mga nagkalat na papel. Naghalungkat si Elena. Binuksan niya ang mga drawer. Wala. Puro resibo lang ng luho ni Isabela. Bubuksan na sana niya ang huling drawer nang marinig niya ang tunog ng sasakyan sa labas. Nandyan na sila. Kumabog ang dibdib ni Elena. Nagmadali siya. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga fashion magazine, may nakita siyang isang gusot na papel. Kinuha niya ito. Isa itong draft ng isang script, mga sasabihin dapat ni Isabela sa media interview bukas. Pero sa likod nito, may sulat kamay. Sulat kamay ni Dante. Nakalagay doon ang pangalan ng doktor na gumawa ng pekeng medical report. At ang halagang ibinayad dito, Dr. Aris Mendres, 500,000, fully paid. Nanginig ang kamay ni Elena. Ito na. Ito ang ebidensya ng bayaran. Dali-dali niyang kinuha ang papel at itinupi sa loob ng kanyang bra. Narinig niya ang pagbukas ng main door sa ibaba. Ang tawa ni Isabela ay umaalingaw-ngaw sa hagdanan. Good night, Dante.
See you tomorrow, malanding sabi ni Isabela. Tumakbo si Elena palabas ng opisina, pabalik sa kwarto ni Lilibeth. Humiga siya sa sahig, sa tabi ng kama ng bata. Nagkukunwaring natutulog. Pumasok si Isabela sa kwarto. Amoy alak ito. Tiningnan nito si Lilibeth. Pagkatapos ay tinapik ng paa si Elena na nakahiga sa sahig. Siguraduhin mong hindi iiyak yang alaga mo bukas sa interview. Utos ni Isabela bago lumabas at isinara ang pinto. Nang masigurong nakaalis na si Isabela, bumangon si Elena. Ang puso niya ay parang sasabog sa kaba. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Handa na siyang tumaya. Lumabas siya sa balcony ng kwarto kung saan mahina ang signal pero ligtas sa CCTV na ipinalagay ni Isabela sa hallway. Idinial niya ang numero na nakabisado niya sa tagal ng panahon. Ring! Ring! Hello? Sagot ng isang boses sa kabilang linya. Pagod, malungkot, pero pamilyar na pamilyar. Napaluha si Elena. Sir Ricardo, sino to? Tanong ni Ricardo. Biglang naging alerto. Huminga ng malalim si Elena. Hawak ang papel na ninakaw niya habang nakatingin sa natutulog na si Lilibeth. Sir Ricardo, si Yaya Elena po ito. Bulong niya. Ang boses ay nanginginig sa takot at pag-asa. May kailangan po kayong malaman. May nakuha po ako, pero hindi po tayo pwedeng mag-usap ng matagal sa telepono. Papatayin nila ako kapag nalaman nilang tumawag ako. Mabigat ang hangin sa loob ng penthouse ni Ricardo. Ang tanging naririnig ay ang patak ng ulan sa malalaking bintana na nakadungaw sa Makati skyline. Sa ibabaw ng glass center table, may isang brown envelope na nakapag-itan kay Ricardo at kay Mike, ang private investigator na tinawagan niya noong nakaraang gabi. Si Mike ay nakaupo sa sofa, mukhang pagod, may itim na eye bags, at amoy kape at sigarilyo. Pero ang mga mata niya ay buhay na buhay, ang tingin ng isang mangangasong nakahuli ng malaking hayop. Sigurado ka ba sa laman nito, Mike? Tanong ni Ricardo. Hindi pa ginagalaw ang envelope. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak, ang mga siko ay nakatukod sa tuhod. Tumango si Mike. Seryoso. 100%, Sir Rick. Sabi mo hukayin ko lahat? Hinukay ko hanggang sa ilalim ng lupa. At maniwala ka sa akin, mabaho ang nakuha ko. Huminga ng malalim si Ricardo at inabot ang envelope. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga laman. Hindi ito mga dokumento ng bangko o titulo ng lupa. Ito ay mga litrato. Mga lumang litrato. Ang una ay isang picture na kupas na ang kulay. Kuha ito sa isang beach outing. Siguro mahigit 10 taon na ang nakakaraan. Sa litrato, may isang babaeng nakasuot ng simpleng swimsuit. Payat pa noon at walang makeup. Pero hindi maikakaila na si Isabela iyon. At ang lalaking nakaakbay sa kanya, nakangiti ng malapad. Habang may hawak na gitara, si Atty. Dante Ramos. Bata pa si Dante sa litrato. Wala pa ang mamahaling suit at slicked back hair, pero siya iyon. Magkakilala sila? Bulong ni Ricardo. Ang kanyang noo ay kumunot sa pagkalito. Sabi ni Isabela, ni-refer lang sa kanya si Dante ng isang kaibigan nung nagsampa siya ng kaso. Hindi lang magkakilala, sir. Sagot ni Mike. Inilabas niya ang isa pang set ng mga litrato. College sweethearts sila. Law student si Dante sa isang state university, habang si Isabela naman ay working student. Sila yung tipong against the world, pero nagkahiwalay sila noong biglang nawala si Isabela. Tiningnan ni Ricardo ang sumunod na dokumento. Isang marriage license application na hindi natuloy. Nakapangalan kay Dante Ramos at Isabela Reyes. Petsa, 15 taon na ang nakakaraan. Bakit sila naghiwalay? Tanong ni Ricardo habang unti-unting nabubuo ang puzzle sa kanyang utak. Dahil sa ambisyon, mabilis na sagot ni Mike. Base sa mga nakausap kong lumang kapitbahay nila sa Tondo, iniwan ni Isabela si Dante dahil mahirap si Dante noon. Gusto ni Isabela ng marangyang buhay,
Ilang buwan matapos silang maghiwalay, nakilala ni Isabela ang ama mo, si Ricardo. Alam na natin ang sunod na nangyari. Natahimik si Ricardo. Ang sikmura niya ay parang pinipiga. Kaya pala ganoon na lang ang galit sa mga mata ni Dante tuwing nagkakasalubong sila sa korte o sa mga social events noon. Akala ni Ricardo, inggit lang yon ng isang abogadong gustong umangat sa lipunan. Pero hindi. Personal ito. Para kay Dante, si Ricardo at ang pamilya de Villa ang umagaw sa babaeng mahal niya. At ngayong patay na ang ama ni Ricardo, si Ricardo ang target ng kanilang paghihiganti. Hindi lang ito tungkol sa pera ng trust fund ni Lilibeth. Mahinang sabi ni Ricardo, ang boses ay matigas at malamig. Ito ay tungkol sa akin. Ginagamit nila ang anak ko para saktan ako at bawiin ang buhay na sa tingin nila ay ninakaw namin sa kanila. May inilapag pang isang litrato si Mike. Ito ay bago lang. Kuha sa isang CCTV footage ng isang parking lot sa BGC, 2 gabi na ang nakakaraan. Sa malabong footage, makikita si Isabela at Dante sa loob ng kotse ni Dante. Naghahalikan, masinsinan, walang pagtatago. Nagkabalikan sila, dagdag ni Mike. O baka hindi naman talaga sila naghiwalay ng tuluyan. Baka hinintay lang nilang mamamatay ang daddy mo at ngayong ikaw na ang nasa pwesto, ikaw naman ang tinatrabaho nila. Napapikit si Ricardo. Naalala niya ang mga gabing wala si Isabela sa tabi niya. Ang mga charity events na dinadaluhan nito na inaabot ng madaling araw. Sa buong panahon ng pagsasama nila, habang siya ay nagpapakabisi sa kumpanya para ibigay ang luho ng asawa niya, niloloko na pala siya nito kasama ang lalaking ngayon ay nagpapanggap na tagapagtanggol ng hustisya. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay masakit, pero mas nangingibabaw ang galit. Galit dahil dinala nila ang dumi ng nakaraan nila sa buhay ng walang kamuwang-muwang na bata. May isa pa, Sir Rick, putol ni Mike sa pag-iisip niya. Yung tungkol sa tawag ni Yaya Elena sa'yo kagabi. Napatingin agad si Ricardo. Anong meron kay Elena? Binanggit mo sa akin na may naririnig siyang pangalan. Dr. Aris Mendres. Hinanap ko siya. Naglapag si Mike ng isang folder na may tatak ng isang bangko. Ito ay nakuha ko sa source ko sa bangko. Illegal to, kaya hindi natin pwedeng gamitin sa korte directly, pero ito ang magtuturo sa atin ng direksyon. Tiningnan ni Ricardo ang bank statement. Isang deposito na nagkakahalaga ng ₱250,000 pumasok sa account ni Dr. Mendres noong isang araw bago isinampa ang kaso. Ang nagdeposito? D. Ramos Legal Consultancy Firm. Binayaran nila ang doktor, sabi ni Ricardo. Ang galit ay nag-iinit sa kanyang dibdib. Binayaran nila ang doktor para palsipikahin ang medical records ni Lilibeth, para palabasin na may sakit siya, na may trauma siya. Napabaya ako. Tumayo si Ricardo at lumapit sa bintana. Ang ulan ay mas lumakas, parang sinasabayan ng bagyo sa loob niya. Sa loob ng maraming taon, naniwala siya na may sakit si Lilibeth na hindi gumagaling. Naniwala siya sa mga report ni Isabela na mahina ang anak niya, na kailangan nito ng espesyal na pag-aalaga na hindi niya kayang ibigay dahil sa trabaho. Kaya lumayo siya. Kaya ipinaubaya niya ang lahat kay Isabela. Isang kasinungalingan, isang malaking kasinungalingan na ninakaw ang mga taon na sana ay kasama niya ang anak niya. Humarap siya kay Mike. Ang mukha ni Ricardo ay wala ng bahid ng pagkalito o desperasyon. Ang nakikita ngayon ay ang mukha ng CEO na kayang magpabagsak ng kompetisyon. Ang mukha ng isang ama na handang pumatay para sa anak. Mike, utos ni Ricardo. Gusto kong hanapin mo ang lahat ng baho ni Dr. Mendres. Gambling debts, kabibit, malpractice suits, lahat. Hahanapan natin siya ng butas. Siya ang susi. Consider it done, sir, sagot ni Mike habang nililigpit ang mga gamit. Pero mag-ingat ka, Sir Rick. Si Attorney Ramos ay maruming maglaro. Kung alam niyang gumagalaw ka, baka may gawin siyang mas masama. Ngumiti si Ricardo ng mapakla
habang tinititigan ang litrato ni Dante at Isabela na naghahalikan. Kinuha niya ang litrato at nilukot ito sa kanyang kamao. Marumi silang maglaro. Bulong ni Ricardo sa sarili nang makaalis na si Mike. Naglakad siya papunta sa kanyang desk at tinawagan si Attorney Severino. "Sev!" Bungad niya pagkasagot ng abogado. "Ihanda mo ang countersuit. Hindi na tayo maghihintay ng susunod na hearing." "Ricardo, delikado yan. Wala pa tayong matibay na..." "Alam ko na kung sino ang kalaban, Sev." Putol ni Ricardo. "Hindi ito tungkol sa batas. Tungkol ito sa isang love story na nauwi sa krimen at sisiguraduhin kong sa kulungan ang ending nila." Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. "Oras na para maglaro tayo sa paraan nila. Kung gusto nila ng digmaan, ibibigay ko sa kanila ang impyerno." Ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos. Tila nakikiramay sa bigat na dinadala ng dibdib ni Ricardo. Nakaparada ang kanyang sasakyan sa isang madilim na sulok ng parking lot ng isang lumang simbahan sa Quezon City. Malayo ito sa mata ng publiko, malayo sa mga CCTV ng Forbes Park at higit sa lahat, malayo sa paningin ni Isabela at Dante. Tumingin siya sa kanyang relo. 11:00 na ng gabi. Ilang sandali pa, isang anino ang lumitaw sa dilim. Nakasuot ng kapote at nakayuko. Mabilis na lumapit ang figura sa sasakyan. Binuksan ni Ricardo ang lock ng pinto. Pumasok si Yaya Elena, basang-basa at nanginginig. Hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. "Sir," bati nito, ang boses ay garalgal. "Elena," sagot ni Ricardo. Inaabutan ito ng tissue. "Salamat sa pagdating. Alam kong delikado ito." "Wala na po akong pakialam kung delikado, sir," sagot ng matandang yaya habang nanginginig ang mga kamay na nagpupunas ng muka. "Hindi ko na po kayang sikmurain ang ginagawa nila kay Beth. Sir, ang bata. Ang bata. Parang nauupos na kandila." May dinukot si Elena mula sa loob ng kanyang bag. Isang maliit na plastic bag na naglalaman ng 2 bagay. Isang bote ng gamot na walang label at ang lukot na reseta na nakuha niya noong nakaraang gabi. Ito po. Iniabot niya kay Ricardo ang mga ito na parang mga bombang sasabog anumang oras. Iyan po ang pilit na ipinapainom ni Ma'am Isabela kay Beth gabi-gabi. Sabi niya vitamins daw. Sabi niya pampalakas. Kinuha ni Ricardo ang bote. Binuksan niya ito at inamoy. Walang amoy. Maliban sa pamilyar na chemical na amoy ng gamot. "Napansin ko po, sir," patuloy ni Elena, na ngayon ay umiiyak na. Tuwing naiinom ni Beth yan, nagiging lantang gulay siya. Hindi siya makatayo ng tuwid kinabukasan. Yung mga pasa niya, nakukuha niya yon kasi natutumba siya sa hilo. Hindi dahil sa clumsy siya. Hilo siya, sir. Lasing siya sa gamot. Humigpit ang hawak ni Ricardo sa manibela. Ang galit sa kanyang dibdib ay parang kumukulong tubig. "Bumalik ka na sa mansyon, Elena. Bago ka pa nila hanapin, huwag kang mag-alala. Malapit na itong matapos." Nang makaalis si Elena, agad na pinaharurot ni Ricardo ang sasakyan. Isa lang ang patutunguhan niya. Ang St. Luke's Medical Center. Hindi para magpa-ospital, kundi para kitain ang nag-iisang tao na mapagkakatiwalaan niya sa oras na ito, si Dr. Manolo De Leon, isang batikang neurologist at kababata niya. Sa private office ni Dr. Manolo, nakalatag sa mesa ang lahat, ang mga official, medical records na isinumite ni Isabela sa korte, ang bote ng gamot na dala ni Elena, at ang reseta na may pirma ni Dr. Aris Mendres. Tahimik na nagbabasa si Dr. Manolo. Ang tanging tunog sa kwarto ay ang paglipat ng mga pahina at ang mabibigat na hininga ni Ricardo. Kanina pa pabalik-balik sa paglakad si Ricardo, hindi mapakali. "Ano, Manolo?" Hindi na nakatiis na tanong ni Ricardo. "Ano ang laman ng boteng yan? Vitamins ba yan gaya ng sabi niya?" Dahan-dahang ibinaba ni Dr. Manolo ang kanyang salamin.
Ang mukha ng doktor ay hindi maipinta. Ito ay pinaghalong gulat at disgusto. Rick! Seryosong tawag ng kaibigan. Umupo ka. Sabihin mo sa akin, sigaw ni Ricardo, napalo niya ang mesa. Hindi ito vitamins, madiing sabi ni Manolo habang hawak ang bote. Ito ay isang high-dosage muscle relaxant at sedative. Clonazepam na hinaluan ng baclofen. Rich, ang dosage na ito, pampakalma ito sa mga pasyenteng may severe seizures o spinal injuries. Pero sa bigat at edad ni Lilibeth, sobra-sobra ito. Natigilan si Ricardo, parang tumigil ang mundo niya. Anong epekto niyan sa kanya? Tanong niya, halos pabulong. Binuksan ni Manolo ang medical report na isinumite sa korte, ang report na gawa ni Dr. Mendres. Dito sa report ni Dr. Mendres, turo ni Manolo, sinasabi niya na ang kondisyon ni Lilibeth ay progressive muscular atrophy o ang paghina ng kalamnan dahil sa kapabayaan at kawalan ng therapy. Sinasabi niya na kaya laging natutumba at hindi makalakad si Beth ay dahil lumalala ang sakit niya. Tumingin ng diretso si Manolo sa mga mata ni Ricardo. Pero ang totoo, ang gamot na ito ang gumagawa noon. Ang gamot na ito ang nagpapatulog sa muscles niya. Pinapahina nito ang motor skills niya. Ginagawa nitong groggy ang bata kaya siya natutumba. Kaya siya nagkakapasa. Kaya siya mukhang tulala sa mga video. Napaupo si Ricardo. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Lahat ng nakita niya sa mga video, ang takot sa mata ni Lilibeth, ang panginginig, ang pagkadapa. Hindi iyon dahil sa sakit. Hindi iyon dahil sa kapabayaan niya. Iyon ay dahil nilalason siya. Sinasadya nila. Bulong ni Ricardo, ang boses ay nanginginig sa horror. Sinasadya nilang pahinain ang anak ko. Yes, sagot ni Manolo. This is systematic poisoning, Rick. Ginagawa nilang disabled ang anak mo para magtugma sa narrative nila sa korte, para magmukha kang pabaya, para maniwala ang judge na kailangan si Lilibeth ilayo sa'yo. Kinuha ni Manolo ang reseta. At itong si Dr. Aris Mendres. Kilala ko ang pangalang ito. Maraming bulong-bulungan sa medical community. Siya yung doktor na pipirma sa kahit anong death certificate o medical abstract basta tama ang presyo. Isang luha ang pumatak sa pisngi ni Ricardo. Luha ng pagsisisi. Sa loob ng mahabang panahon, hinayaan niyang painumin ng kung ano-ano ang anak niya dahil tiwala siya kay Isabela. Akala niya ay gamot iyon para gumaling si Beth. Iyon pala. Siya mismo ang bumili ng lason na unti-unting pumapatay sa diwa ng kanyang anak. Ang pera niya ang bumili ng mga gamot na yon. Pinapatay nila ang anak ko. Sabi ni Ricardo. Ang lungkot sa kanyang mukha ay unti-unting nagbagong anyo. Ang mga luha ay natuyo. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay tumigil at napalitan ng mahigpit na pagkuyom. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng desperasyon, ay nagdilim. Ito ang mata ng isang ama na wala ng kinatatakutan. Manolo? Tawag niya sa kaibigan. Gusto kong gumawa ka ng official counter report. I-analyze mo ang gamot na yan sa lab. I-document mo ang lahat ng sinabi mo. Gagawin ko yan, Rick. Pero kailangan nating mag-ingat. Kapag nalaman nilang hawak natin ito, itatago nila si Lilibeth. O mas malala, baka itigil nila ang gamot para mawala ang ebidensya sa katawan ng bata. Tumayo si Ricardo. Kinuha niya ang reseta na may pangalan ni Dr. Mendres. Hindi na aabot sa ganoon. Malamig na sabi ni Ricardo. Naglakad siya patungo sa pinto. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Puno ng desisyon. Saan ka pupunta? Pahabol na tanong ni Manolo. Huminto si Ricardo sa may pintuan pero hindi siya lumingon. Hahanapin ko ang doktor. Sagot niya. At sisiguraduhin kong kakanta siya bago matapos ang gabing ito. Pagkalabas niya ng ospital, muling sumalubong sa kanya ang malakas na ulan. Pero hindi na ito naramdaman ni Ricardo. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng kanyang anak
Napilit pinaluluhod ng mga taong dapat ay nag-aalaga dito. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at tinawagan si Mike, ang investigador. Mike, bungad niya. I-send mo sa akin ang address ni Dr. Aris Mendres. Ngayon din. Sir Rick, anong gagawin mo? 12:00 na ng madaling araw. Nag-aalalang tanong ni Mike. Tumingin si Ricardo sa kawalan. Ang mga ilaw ng kalsada ay nagre-reflect sa kanyang mga mata na parang apoy. Pumunta ka na rin doon, Mike. Magdala ka ng recorder. Utos ni Ricardo. Dahil ngayong gabi, malalaman natin kung magkano ang presyo ng kaluluwa ng isang doktor. Pinaandar niya ang makina. Ang tunog nito ay parang hayop na handang sumugod. Ang laro ni na Isabela at Dante ay tapos na. Ito na ang simula ng pagtutuos. Isang malungkot at nakakaantig na tunog ng piano ang maririnig. Nagsisimula ang kabanata sa pananaw ni Lilibeth. Wala siyang boses para magsalita, kaya maririnig natin ang kanyang mga iniisip sa pamamagitan ng isang malumanay at pambatang boses. Ang dilim. Lagi na lang madilim. Hindi dahil gabi, kundi dahil parang laging may nakatakip sa mga mata ko. Hindi ko maintindihan kung bakit. Nasaan si Papa? Dati, kahit abala siya, naririnig ko pa rin ang boses niya. Tuwing umuuwi siya, kahit saglit lang, hahalikan niya ako sa noo. Amoy office siya at pagod, pero alam kong masaya siya na nakikita ako. Pero ngayon, wala na siya. Sabi ni Nanay, masama raw si Papa. Sinaktan niya raw ako, hindi raw ako mahal, pero hindi ako naniniwala. Alam ko na mahal ako ni Papa. Hindi niya ako sinasaktan. Si Nanay. Iba si Nanay. Tuwing nakikita kong lumalapit si Nanay, kumakabog ang puso ko. Hindi ko alam kung bakit. Hindi niya ako sinisigawan. Binibigyan niya ako ng laruan at damit. Pero yung tingin niya, yung hawak niya, iba. Parang gusto niya akong itago. Itago sa mundo. Itago kay Papa. Tunog ng pintong bumukas. Si Nanay. Hindi nagsasalita si Lilibeth. Ang naririnig na lang natin ay ang kanyang mga iniisip. Ngumiti siya sa akin. Ang ganda-ganda niya. Pero bakit parang may tinatago siyang sikreto? Anak, sabi niya, habang inaayos ang kumot ko. Kumusta ka? Masakit pa ba ang katawan mo? Hindi ako sumagot. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Kung magsalita ako, baka magalit siya. Baka hindi na niya ako mahalin. Pero hindi naman niya ako tunay na mahal, di ba? Alam kong nahihirapan ka, sabi niya, habang hinahaplos ang buhok ko. Pero huwag kang mag-alala. Nandito lang si Nanay. Hinding-hindi kita pababayaan. Naglalakad si Nanay papunta sa bintana. Tinitingnan niya ang labas. Parang may inaabangan. Saan ka pupunta, Nanay? Bakit hindi mo ako isama? Gusto kong makita si Papa. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi totoo ang sinasabi mo. Binuksan ni Nanay ang cabinet at kinuha ang bote ng gamot. Ang gamot na laging nagpapatulog sa akin. Inumin mo ito, anak, sabi niya, para makatulog ka ng mahimbing, para hindi ka na makaramdam ng sakit. Hindi ko gusto ang gamot. Ang pait-pait. Tuwing umiinom ako nito, parang nawawala ako. Parang hindi na ako si Lilibeth. Pero wala akong choice. Hindi ako makakatanggi. Pilit na pinainom sa akin ni Nanay ang gamot. Gusto kong sumigaw, pero walang lumalabas na boses. Pumasok sa eksena ang tunog ng piano. Mas malungkot, mas nakakadurog ng puso. Lumipas ang mga araw. Laging pareho. Gising, gamot, tulog, dilim. Pero isang araw, may nangyari. Dinala ako ni Nanay sa isang klinik. Sabi niya, therapy daw. Para raw gumaling ako. Hindi ako naniniwala. Bakit niya ako dadalhin dito kung gusto niya akong itago? Pumasok sa isang silid. May isang babae doon na nakangiti. Sabi niya, siya raw ang therapist ko. Hindi ako nakikipag-usap sa kanya. Ayokong makipag-usap kahit kanino.
Baka sabihin ko ang totoo. Baka malaman nila na hindi totoo ang sinasabi ni nanay. Okay lang, Lilibeth, sabi ng therapist. Alam kong nahihiya ka pa, pero nandito ako para tulungan ka. Sinimulan niya akong turuan ng mga exercises. Mahirap. Ang bigat ng katawan ko. Parang hindi ko kayang gumalaw. Pero hindi ako sumuko. Kahit masakit, kahit pagod, pinilit ko. Nagsisimula akong maglakad gamit ang walker. Isang hakbang, 2 hakbang. Ang hirap. Parang gusto kong umiyak. Biglang may nakita ako sa labas ng bintana. Isang lalaki. Nakatayo sa malayo. Nakatingin sa akin. Hindi ko masyadong makita ang mukha niya. Pero alam ko, kilala ko siya. Papa? Hindi ko alam kung bakit, pero biglang lumakas ang loob ko. Parang may nagtulak sa akin mula sa loob. Pinilit kong tumayo ng tuwid. Pinilit kong ilakad ang mga paa ko, kahit masakit, kahit mahirap. Isang hakbang, 2 hakbang, mas malayo na ako. Tumingin ulit ako sa bintana. Wala na siya. Pero hindi na ako natatakot. Alam ko na nandyan siya. Alam ko na hindi niya ako nakakalimutan. Bigla may lumabas sa bibig ko. Halos hindi ko marinig, pero narinig ko. Pa. Umiiyak ako, pero hindi dahil sa sakit. Umiiyak ako dahil sa saya. Biglang lumapit sa akin ang therapist. Nakangiti. May hawak na papel at panulat. Lilibeth, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Nagsalita ka. Sabihin mo ulit. Ano ang sinabi mo? Tumingin ako sa kanya. Gusto kong sabihin ang pangalan ni Papa. Gusto kong sabihin sa lahat na mahal niya ako. Pero natatakot pa rin ako. Baka magalit si nanay. Tumigil ako. Hindi na ako nagsalita. Pero sa loob ko alam ko na. Hindi na ako mag-isa. May naghihintay sa akin sa labas. May nagmamahal sa akin. At balang araw, babalikan niya ako. Nag-fade ang tunog ng piano. Ang kabanata ay nagtatapos sa mumunting boses ni Lilibeth, puno ng pag-asa. Hindi na ako matatakot dahil alam ko na balang araw maririnig din ng mundo ang boses ko. Maaliwalas ang langit sa labas ng bintana ng penthouse ni Ricardo, isang kabaligtaran sa bagyong namumuo sa loob ng kanyang dibdib. Suot niya ang kanyang pinakamahal na suit, isang armor na ginagamit niya sa boardroom. At ngayon, gagamitin niya sa korte. Ngayong araw, ang huling pagdinig bago maglabas ng desisyon ang hukom tungkol sa permanent guardianship ni Lilibeth. At sa pagkakataong ito, kampante si Ricardo. Hawak na nila ang alas. Nakaupo sa tapat niya si Attorney Severino na abala sa pag-aayos ng mga dokumento. May ngiti sa labi ng abogado, bagay na bihirang makita nitong mga nakaraang linggo. Nakausap ko na ang sekretary ni Dr. Mendres kaninang umaga. Sabi ni Severino habang nagsasali ng kape. Darating siya. Ayon sa kanya, handa na ang doktor na bawiin ang kanyang naunang statement. Aaminin niya na pinilit siya ni Attorney Ramos at binayaran para palsipikahin ang medical records. Huminga ng malalim si Ricardo. Sa wakas, matatapos na ang bangungot na ito. Matatapos na ang mga kasinungalingan ni Isabela. Siguraduhin nating may sapat na seguridad si Dr. Mendres pagdating sa korte, utos ni Ricardo. Kilala natin kung paano maglaro si Dante. Hindi siya papayag na matalo ng walang laban. Don't worry, Rick. Mike is on it. Si Mike mismo ang susundo sa doktor sa safe house. Tumunog ang cellphone ni Ricardo. Si Mike. Napangiti si Ricardo. Ito na. Papunta na sila. Mike! Sagot niya ng may sigla. Nasaan na kayo? Hinihintay na namin kayo dito para sa pre-trial briefing. Isang mahabang katahimikan sa kabilang linya. Walang ingay ng sasakyan. Walang boses ng doktor. Tanging ang mabigat na paghinga ni Mike ang naririnig. Sir Rick! Basag ang boses ni Mike. Wala siya rito. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Ricardo na wala ang nangiti sa kanyang labi.
Anong ibig mong sabihing wala siya riyan? Nasa safe house siya, di ba? Binantayan niyo siya. Sir, nilason nila ang aso ng gwardya. Nakita namin ang backdoor na bukas. Walang tao sa loob. Wala na ang mga gamit niya. Napatayo si Ricardo. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Hanapin niyo siya. Hindi siya pwedeng mawala. Siya lang ang testigo natin. Sir, na-check na namin ang flight records. Halos pabulong na sabi ni Mike. May isang Aris Mendres na sumakay ng private plane papuntang Hong Kong kaninang madaling araw. Sir, tinakasan tayo. Nabitiwan ni Ricardo ang telepono. Bumagsak ito sa carpet pero parang bombang sumabog ang epekto nito sa kwarto. Tumingin si Attorney Severino sa kanya. Ang nangiti ay napalitan ng takot. Rick, anong nangyari? Wala na. Tulalang sabi ni Ricardo. Wala na si Mendres. Umalis na siya ng bansa. Napaupo si Severino. Napahawak ito sa kanyang noo. Diyos ko! Kung wala si Mendres, ang counter report natin ay papel lang. Walang magpapatunay na peke ang pirma niya o ang diagnosis niya. Sa mata ng korte, valid pa rin ang testimony niya. Isang matinding galit ang sumabog sa loob ni Ricardo. Hindi galit na sumisigaw, kundi galit na nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang pagkalalaki. Kinuha niya ang baso ng kape sa mesa at ibinalibag ito sa pader. Crash! Nagkalat ang bubog at mainit na kape sa mamahaling wallpaper. Paano nangyari ito? Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay umaaling-awngaw sa buong penthouse. Nabayaran ko na siya. Nangako siya. Binigay ko ang lahat ng proteksyon. Lumapit siya sa bintana at sinuntok ang salamin. Hindi ito nabasag, pero ramdam niya ang sakit sa kanyang mga buto. Ang sakit na yon, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na buhay pa siya, na hindi ito isang masamang panaginip lang. Natalo na tayo, bulong ni Ricardo, habang nakasandal ang noo sa malamig na salamin. Kukunin nila ang anak ko at wala akong magawa. Lumapit si Attorney Severino at tinapik ang kanyang balikat. Ricardo, kailangan nating pumunta sa korte. Kapag hindi tayo sumipot, default judgment ang ibibigay ng judge. Talo tayo agad. Talo na tayo kahit pumunta pa tayo, Sev. Anong ipapakita natin? Wala tayong testigo. Wala tayong ebidensya. Ang hawak lang natin ay hinala. Pupunta tayo roon at hihiling tayo ng postponement. Mahinahong sabi ng abogado. Kahit halata sa boses nito na wala na rin siyang pag-asa. Gagawa tayo ng paraan. Hindi pa tapos ang laban hanggat hindi bumabagsak ang gavel. Umiling si Ricardo. Pagod na siya. Pakiramdam niya ay siya ang pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya niya. Pero pagdating sa anak niya, isa siyang talunan. Bumalik siya sa kanyang mesa at binuksan ang drawer. Kinuha niya ang litrato ni Lilibeth, yung litratong kuha noong huli silang nagbakasyon, noong hindi pa magulo ang lahat. Ang nangiti ng anak niya sa litrato ay tila nanunumbat. Papa, nasaan ka na? Pumikit si Ricardo. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Hindi niya ininda ang sakit ng namamagang kamao. Ang mas masakit ay ang isiping iiwan niya ang anak niya sa piling ng mga demonyo. Patawad, anak. Anbi, bulong niya. Mukhang hindi na kaya ni Papa. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, biglang umilaw ang kanyang cellphone na nasa sahig. Hindi si Mike. Isang unknown number. Pinulot ito ni Ricardo ng walang gana. Hello? Sir Ricardo. Ang boses ay pamilyar. Puno ng takot. Humahagulgol. Si Yaya Elena. Elena, bakit ka tumawag? Delikado? Sir, putol ni Elena. Halatang nagtatago sa kung saan man siya naroroon. Sir, narinig ko po sila kagabi. Narinig ko si Ma'am Isabella at Attorney Ramos. Nag-iba ang timpla ni Ricardo. Anong narinig mo? Nasa library po sila. Nagyayabangan. Tumatawa. Humihikbi si Elena. Sir,
Hindi lang po nila binayaran si Dr. Mendres para umalis. Nakita ko po, may hawak silang video. Video? Anong video? Video ng pamilya ni Dr. Mendres, sir. Nakatali. Tinakot nila ang doktor. Sinabi nila na kung hindi siya aalis ng Pilipinas bago mag-umaga, papatayin nila ang asawa at anak niya. Napatayo ng tuwid si Ricardo. Ang galit niya ay nagbago ng anyo. Hindi na ito galit ng isang talunan. Ito ay galit ng isang taong nakatuklas ng katotohanan. Hindi pera ang nagpatakbo kay Mendres. Takot. At sir, dagdag ni Elena, ang boses ay halos hindi na maririnig dahil sa pagbulong. May iniwan po silang sobre kay Dr. Mendres bago siya umalis. Nakita ko sa CCTV monitors sa guardhouse na hindi nila alam na gumagana pa. Inabot ni Atty. Ramos ang sobre at may nahulog na papel. Anong papel, Elena? Resibo, sir. Resibo ng private plane at nakapangalan ito sa kumpanya ni Atty. Ramos. Natigilan si Ricardo. Tumingin siya kay Atty. Severino. Kung totoo ang sinasabi ni Elena, may paper trail. Si Dante ang nagbayad ng eroplano para patakasin ang testigo. Ibig sabihin, obstruction of justice, kidnapping, coercion. Pero paano nila makukuha ang ebidensya kung nasa loob ng mansyon si Elena at bantay sarado ito? Elena, madiing sabi ni Ricardo, makinig ka sa akin. Kailangan mong makuha ang kopya ng CCTV footage na yon. Iyon na lang ang pag-asa natin. Sir, nakakapasok lang po ako sa guardhouse kapag nagdadala ako ng kape sa mga gwardya. At nasa master bedroom po ang main server. Nasa kwarto ni Ma'am Isabela. Kaya mo ba? Tanong ni Ricardo. Alam niyang hinihiling niya sa matanda na ilagay ang buhay nito sa panganib. Tumahimik sa kabilang linya. Narinig ni Ricardo ang mabigat na paghinga ni Elena. Para kay Beth, sir. Sagot ni Elena. Ang boses ay puno ng tapang na hindi inasahan ni Ricardo. Para kay Beth. Gagawin ko. Binaba ni Ricardo ang telepono. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang ulan ay tumila na. Pero ang langit ay nananatiling madilim. Sev, tawag niya sa abogado. Maganda ka. Pupunta tayo sa korte. Pero wala tayong testigo, Rick. Naguguluhang sagot ni Severino. Inayos ni Ricardo ang kanyang kurbata at isinuot ang kanyang coat. Ang sakit sa kanyang kamao ay naging lakas. Wala tayong testigo ngayon, sagot ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Pero may isang bayani sa loob ng mansyon at hihintayin natin siya. Lumakad siya palabas ng pinto, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang ama na handang sunugin ang mundo para sa kanyang anak. Ang tunog ng gavel ay umalingaw-ngaw sa buong sala ng Makati Regional Trial Court Branch 143. Ito ay isang tunog na nagpapatahimik sa lahat. Isang tunog na naghahati sa pagitan ng kalayaan at pagkakakulong. Order in the court, maring sabi ni Judge Arturo Valdez, isang mata ng hukom na kilala sa pagiging istrikto at walang kinikilingan. Nakaupo si Ricardo sa defense table, katabi ni Attorney Severino. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak, mahigpit, puti ang mga buko sa sobrang diin. Ang aircon ng korte ay nagyayelo, pero ramdam niya ang pawis na tumutulo sa kanyang likod. Sa kabilang panig, sa prosecution table, nakaupo si Isabela. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida, walang alahas at manipis lang ang makeup. Ang perpektong larawan ng isang inang nagluluksa at nagmamakaawa para sa hustisya. Sa tabi niya ay si Atty. Dante Ramos na nakaupo ng may yabang, tila ba tapos na ang laban at hinihintay na lang ang awarding ceremony. Attorney Ramos, tawag ng hukom. You may proceed with your closing statement. Tumayo si Dante, inayos ang kanyang mamahaling Amerikana at naglakad papunta sa gitna. Tumingin siya sa hukom, tapos kay Ricardo na may ngiting mapangasar. Your Honor,
Panimula ni Dante. Ang boses ay buo at puno ng kumpiyansa. Narinig na natin ang lahat. Nakita na natin ang mga ebidensya, ang mga litrato ng pasa ni Lilibet de Villa, ang mga medical records na nagpapatunay ng kanyang lumalalang kondisyon dahil sa kapabayaan, ang mga testimonya ng mga kasambahay na saksi sa kalupitan ng nasasakdal. Naglakad siya palapit sa witness stand kung saan nakaupo si Isabela kanina. Si Ricardo de Villa ay isang makapangyarihang tao. Mayaman, maimpluwensya. Sanay siyang makuha ang lahat ng gusto niya gamit ang pera. Pero Your Honor, hindi nabibili ang pagiging ama. Ang hinihiling lang ng aking kliyente, si Mrs. Isabela de Villa ay mailayo ang bata sa panganib. Huwag na nating hintayin na may mangyaring mas masama bago tayo kumilos. Tumingin si Dante kay Ricardo, diretsong-diretso sa mata. Your Honor, ang kawalan ng depensa na magpresenta ng kahit anong matibay na counter-evidence o testigo ngayong araw ay patunay lamang na wala silang maisagot sa katotohanan. Umupo si Dante. May mga bulungan sa gallery. Ang mga reporter sa likod ay mabilis na nagsusulat. Sa itsura ng mga tao, panalo na si Isabela. Tumingin si Ricardo sa kanyang relo. Wala pa rin si Mike. Wala pa rin si Elena. Attorney Severino, tawag ng hukom. It's your turn. Tumayo si Attorney Severino ng mabagal. Hinawakan niya ang balikat ni Ricardo bago pumunta sa podium. Your Honor, sabi ni Severino, sinusubukang patagalin ang bawat salita. We maintain our stance that the allegations are fabricated. Ang mga ebidensya ng prosekusyon ay circumstantial at ano, counsel? Nainip na tanong ng hukom. May ipipresenta ba kayong testigo? O magsusumite na tayo para sa desisyon? Tumingin si Severino kay Ricardo. Umiling si Ricardo. Wala silang choice. Your Honor? Sabad ni Dante, tumayo ulit. Halata namang nag-aaksaya lang ng oras ang depensa. Wala silang testigo dahil walang gustong magsinungaling para sa kanila. I move for an immediate ruling on the permanent guardianship case. Napapikit si Ricardo. Eto na, talo na. Itinaas ng hukom ang kanyang gavel. Kung wala nang sasabihin ng depensa, handa na ang korteng ito na mag-blag. Biglang bumukas ang malaking pinto ng korte. Lahat ng ulo ay lumingon. Ang mga pulis ay humawak sa kanilang baril. Sa pintuan, hinihingal at basang-basa ng pawis, nakatayo si Mike. At sa likod niya, nakakapit sa braso niya na parang batang takot na takot pero desididong lumaban, si Yaya Elena. Your Honor, sigaw ni Attorney Severino, biglang nabuhayan ng dugo. Nandito ang aming witness. Hinihiling namin na payagan siyang tumestigo. Napatayo si Isabela, nawala ang kanyang maamong mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata at napatingin siya kay Dante. Si Dante naman ay namutla. Objection, Your Honor. This witness was not in the preliminary list. This is a surprise witness, violation of due process. This is a custody hearing, Attorney Ramos, ganting sigaw ni Severino. The paramount interest is the child's welfare. Ang testimonya niya ay kritikal sa buhay ni Lilibet. Tinitigan ng hukom si Elena. Nakita niya ang takot sa mata ng matanda, pero nakita rin niya ang determinasyon. Overruled, sabi ng hukom, sabay pukpok ng gavel. Paupuin ang witness. Naglakad si Elena papunta sa witness stand. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Habang dumadaan siya sa harap ni Isabela, bumulong si Isabela ng isang salita na tanging si Elena lang ang nakarinig. Papatayin kita. Napalunok si Elena pero hindi siya tumigil. Umupo siya at itinaas ang kanyang kanang kamay para manumpa. Please state your name, sabi ng court clerk. Elena Corpus po. Mahinang sagot niya. Yaya ni Lilibet de Villa simula noong ipinanganak siya. Sinimulan ni Attorney Severino ang pagtatanong. Elena, bakit ka nandito ngayon? Alam mo ba ang panganib na hinaharap mo?
Tumingin si Elena kay Ricardo. Ngumiti si Ricardo sa kanya, isang ngiti ng pasasalamat at pampalakas loob. Nandito po ako, sir. Nagsimulang umiyak si Elena. Kasi hindi ko na kayang sikmurain ang ginagawa nila sa bata. Mahal ko si Beth na parang sarili kong anak. Anong ibig mong sabihin? Ang mga pasa ni Beth? Humarap si Elena sa hukom. Hindi po yan galing kay Sir Ricardo. Galing po iyan kay Ma'am Isabela. Nakikita ko po, Your Honor. Kapag wala si Sir, kinukurot niya ang bata. Sinasabunutan. At pinapainom niya ng gamot. Objection! Hearsay! Walang medical expertise ang witness! Sigaw ni Dante. Let her finish! Saway ng hukom. Anong gamot, Elena? Tanong ni Severino. Gamot na pampatulog, gamot na pampahina. Narinig ko po sila. Itinuro ni Elena si Dante at Isabela. Narinig ko silang nag-uusap sa library. Nagyayabangan sila. Sinabi ni Attorney Ramos na bayad na si Dr. Mendres na pinalayas na nila ang doktor para walang makapagsalita. Umingay ang buong korte. Nagkagulo ang mga reporter. Lies! All lies! Sigaw ni Dante. Nawawala na ang composure. Your Honor, this is preposterous. Isang katulong lang siya. Binayaran siya ni Ricardo para gumawa ng kwento. May ebidensya ka ba, Elena? Tanong ni Attorney Severino. Dahan-dahang dinukot ni Elena ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Isang digital voice recorder. Luma na ito. May mga gasgas, pero gumagana. Noong nagsimula akong maghinala, lagi ko na pong dala ito, sabi ni Elena. Naka-record po dito ang nangyari sa kwarto ni Beth noong isang gabi. I-play ang recording, utos ng hukom. Tinangka itong harangin ni Dante. Your Honor, anti-wiretapping law. Hindi pwedeng gamitin yan. This involves the abuse of a minor counsel. I will allow it provisionally to determine probable cause regarding the child's safety. Madiing sagot ng hukom. Inilapit ni Elena ang recorder sa mikropono. Pinindot niya ang play. Ang katahimikan sa korte ay napalitan ng static noise. Tapos, narinig ang boses. Boses na kilalang kilala ng lahat. Boses ni Isabela. Sa recording. Uminom ka na. Lecheng bata ka. Huwag ka nang mag-inarte. Kapag hindi mo ininom to, sasabihin ko sa papa mo na sinaktan mo na naman ang sarili mo. Tunog ng batang umiiyak at umuungol. Sige, umiyak ka. Walang makakarinig sa'yo. Walang maniniwala sa isang pilay at pipi na katulad mo. Akin na ang lahat, Beth. Ang bahay na to, ang pera ng papa mo. At kapag tapos na ako, itatapon kita sa ampunan kung saan ka nababagay. Tunog ng isang malakas na sampal. Click! Tumigil ang recording. Ang katahimikan sa loob ng korte ay nakabibingi. Mas mabigat pa sa katahimikan noong simula. Lahat ng mata ay nakatingin kay Isabela. Si Isabela ay namumutla. Parang dugo ang naubos sa kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga labi. Si Ricardo ay nakayuko, umiiyak. Ang marinig ang sampal na yon sa recording ay parang punyal sa puso niya. Your Honor, nanginginig na sabi ni Attorney Severino. I think the evidence speaks for itself. Biglang tumayo si Dante Ramos. Ang mukha niya ay pula sa galit at desperasyon. Your Honor, this is inadmissible. Fabricated, AI-generated. Sa panahon ngayon, madaling gayahin ang boses ng kahit sino. Hindi ito pwedeng tanggapin ng korte bilang sole basis ng judgment. Lumapit si Dante sa bench ng hukom. Halos sumigaw na. Kung tatanggapin natin ito, binubuksan natin ang pinto para sa lahat ng uri ng pekeng ebidensya. I demand that this recording be subjected to forensic analysis first, which will take months. Alam ni Ricardo ang ginagawa ni Dante, delaying tactic. Gusto niyang humaba ang kaso. Gusto niyang makalaya pa rin si Isabela habang sinusuri ang recording. At sa mga buwan na yon, marami pang pwedeng mangyari kay Lilibeth. Tumingin ang hukom kay Ricardo.
Baka sa mukha ng matandang judge na naniniwala siya sa recording, pero bilang alagad ng batas, tinitimbang niya ang argumento ni Dante tungkol sa admissibility at authentication. Mr. De Villa, sabi ng hukom, direktang kinausap si Ricardo at hindi ang abogado nito. Tumayo si Ricardo. Yes, Your Honor? The recording is compelling, nakakabahala. Pero tama ang punto ng prosekusyon tungkol sa authentication. Kung ito lang ang hawak ninyo, kailangan ko munang ipagpaliban ang desisyon hanggat hindi ito na-verify ng mga eksperto. Ibig sabihin, mananatili ang status quo. Status quo. Ibig sabihin, nasa poder pa rin ni Isabela si Lilibeth. No, bulong ni Ricardo. Hindi pwede. Mr. De Villa, pagpapatuloy ng hukom, ang boses ay may halong hamon. Do you have anything more conclusive? Something visual, something undeniably authentic na magpapatunay na ngayon din ay nasa panganib ang buhay ng anak mo? Napatingin si Ricardo kay Elena. Umiling si Elena. Ang recorder lang ang nakuha niya. Hindi niya nakuha ang CCTV footage dahil nahuhuli siya halos ng mga gwardya bago siya makatakas. Ngumisi si Dante. Alam niyang nakalusot siya. Pero biglang may naalala si Ricardo. Isang bagay na ginawa niya noong nakaraang buwan bago pa man magsimula ang gulo. Isang bagay na nakalimutan niya dahil sa sobrang stress pero ngayon ay biglang lumiwanag sa kanyang isipan. Ang baby monitor. Ang lumang baby monitor na niregalo ng kanyang yumaong ina noong ipinanganak si Lilibeth. Ito ay modelong may cloud backup na nakakonekta sa isang lumang email na hindi alam ni Isabela. Tumingin si Ricardo sa hukom. Ang kanyang mga mata ay nag-alab sa huling pag-asa. Yes, Your Honor. Sagot ni Ricardo ng malakas at buo. Mayroon pa at hindi ito audio lang. Bumaling siya kay Attorney Severino. Sev, ikonekta mo ang laptop ko sa projector. Ngayon din. Ang hugong ng projector fan ang tanging naririnig sa loob ng korte, tila isang babala ng paparating na bagyo. Mabilis ang naging kilos ni Attorney Severino. Sa loob ng ilang sandali, nakakonekta na ang laptop sa malaking puting screen sa harap. Nakaupo si Ricardo, nakatingin sa blankong screen. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa sakit. Alam niya kung ano ang mapapanood nila. Napanood na niya ito kagabi, habang hinahalungkat ang cloud storage. At kahit ilang beses pa niyang ulitin, ang kirot ay hindi nababawasan. De Villa, tawag ng hukom, ang boses ay seryoso at walang pasensya. This better be relevant. Huling pagkakataon na ito. Tumango si Ricardo. Opo, Your Honor. Bumaling siya kay Severino at tumango. Pinindot ng abogado ang play. Ang puting screen ay napalitan ng isang grainy, black and white na video footage. Malinaw ang timestamp sa itaas. October 28, 11:45 p.m. 2 gabi bago ang insidente sa pool. Ipinapakita sa video ang kwarto ni Lilibeth. Ang bata ay natutulog ng mahimbing. Yakap ang kanyang manika. Payapa ang lahat. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Isabela. Sa loob ng korte, narinig ang pagsinghap ng ilang tao. Si Isabela, na nakaupo sa prosecution table, ay nanigas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa sarili niya sa screen. Sa video, lumapit si Isabela sa kama. Hindi niya ginising si Lilibeth ng marahan. Sa halip, tinapik niya ito ng malakas sa pisngi. Gising! Mariing utos ni Isabela sa video. Ang audio ng baby monitor ay malinaw. Dinig na dinig ang bawat salita. Nagising si Lilibeth, halatang gulat at takot. Sinubukan niyang umupo, pero hinawakan siya ni Isabela sa balikat at itinulak pabalik sa kama. Huwag ka nang gumalaw, asik ni Isabela. May kinuha siyang isang syringe na walang karayom mula sa kanyang bulsa. Puno ito ng isang malapot na likido. Buksan mo ang bibig mo. Umiling si Lilibeth sa video.
Umiiyak ng walang boses, tinatakpan ng bibig gamit ang maliliit niyang kamay. Sabi ng buksan mo eh, sigaw ni Isabela. Hinawakan niya ang panga ng bata at pilit itong ibinuka. Kailangan mong inumin to. Para bukas, mukha kang lantang gulay sa harap ng daddy mo para maniwala siya na pabigat ka lang sa buhay niya. Sa pilitang itinurok ni Isabela ang likido sa bibig ng bata. Nabulunan si Lilibeth, umubo, at sumuka ng kaunti sa kanyang damit. Sa loob ng korte, napatakip ng bibig ang court stenographer. Ang hukom ay nakakunot ang noo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa armrest ng kanyang upuan. Si Ricardo ay nakayuko. Ayaw nang tingnan ang eksena, pero ang mga kamao niya ay nanginginig sa galit. Pero hindi pa tapos ang video. Matapos pa inumin ng bata, kinuha ni Isabela ang kanyang cellphone. Nagdial siya at inilagay ito sa loudspeaker habang pinupunasan ng suka sa damit ni Lilibeth gamit ang kumot ng padabog. Hello? Boses ng isang lalaki sa kabilang linya ng telepono sa video. Sa loob ng korte, napalingon ang lahat kay Attorney Dante Ramos. Ang boses sa video ay hindi mapagkakamalan. Iyon ang parehong boses na kanina lang ay nagmamalaki at nambabatikos sa harap ng podium. Ang parehong boses na ngayon ay nanginginig sa takot habang nakaupo sa prosecution table. Nagpatuloy ang video. Oo, Dante, sagot ni Isabela sa video habang sinusuklay ang buhok ng umiiyak na bata ng marahas. Nainom na niya. Sigurado ka bang hindi ito madedetect sa blood test bukas? Don't worry, babe, sagot ng boses ni Dante sa speakerphone. Malinaw, kampante, at puno ng yabang. Aris took care of the charts. Ang lalabas sa result ay muscle fatigue, hindi drugs. By next week, sa atin na ang bata. At kapag nakuha na natin ang full custody at ang trust fund, pwede na nating itapon ang pilay na yan sa kahit saang institusyon na gusto mo. Tumawa si Isabela sa video. Isang tawang nakakapangilabot. Good. Dahil sawang-sawa na akong magpanggap na nanay sa batang ito. Sawang-sawa na akong amuyin ang bahay na to. Click. Natapos ang video. Nag-fade to black ang screen. Sa loob ng ilang segundo, walang huminga sa loob ng korte. Ang katahimikan ay tila ba mabigat na kumot na bumalot sa lahat. Dahan-dahang tumayo si Judge Valdez. Ang kanyang muka ay hindi na maipinta sa galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumalabas. Tumingin siya kay Dante Ramos, na ngayon ay namumutla at tila ba hihimatayin anumang oras. Pagkatapos ay tumingin siya kay Isabela, na nakatulala sa screen. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa horror ng pagkabunyag. Attorney Ramos, basag ng hukom sa katahimikan. Ang boses niya ay mababa, pero umaaling-awngaw sa takot. May sasabihin ka pa ba tungkol sa authenticity ng ebidensya? Sinubukan ni Dante na tumayo. Sinubukan niyang ayusin ang kanyang kurbata. Sinubukan niyang magsalita. Your Honor, Sit down! Sigaw ng hukom, kasabay ng isang napakalakas na pukpok ng gavel na halos bumasag sa kahoy na patungan nito. This court has seen enough. Madiing deklarasyon ng hukom. Hindi lang ito pang-aabuso sa bata. Ito ay isang konspirasya para linlangin ang hustisya. Isang insulto sa batas na sinumpaan mong protektahan, Attorney Ramos. Bumaling ang hukom sa court sheriff at sa mga pulis na nasa loob. Sheriff, arrest Mrs. Isabela de Villa and Atong Dante Ramos immediately. I am holding them in direct contempt of court, and I am ordering the prosecutor to file criminal charges for child abuse, frustrated parricide, and conspiracy against these two individuals right now. Nagkagulo ang korte. Ang mga reporter ay nagkukumahog na kumuha ng litrato. Ang mga tao sa gallery ay nagbubulungan at nagtuturo. Mabilis na lumapit ang mga pulis kay Dante. Hindi na nakapalag ang abogado. Parang nawalan ng buto ang kanyang mga tuhod habang pinupusasan siya. Ang kanyang yabang ay tuluyang gumuho. Pinalitan ng hiya at takot. Pero si Isabela ay iba. Nang hawakan siya ng pulis sa braso, nagwala siya. Bitawan niyo ako.
Tili ni Isabela. Ang kanyang maamong muka ay tuluyan ng nasira. Lumabas ang tunay na anyo, ang halimaw na nakita ni Ricardo sa pool, ang halimaw na nakita ni Lilibet sa video. Nagpupumigla siya habang kinakaladkad palayo sa mesa. Ang kanyang buhok ay naging gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Ricardo. "Kasalanan mo to, Ricardo." Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng lason. "Kasalanan mo. Kung minahal mo ako, kung hindi mo inuna ang letseng batang yan, hindi sana tayo aabot sa ganito. Akin dapat ang yaman na yan. Akin." Tahimik lang na nakatingin si Ricardo sa kanya. Nakatayo siya sa tabi ni Atty. Severino. Walang galit sa kanyang mukha, tanging awa. Awa para sa isang taong kinain ng sariling kasakiman. "Hindi sa'yo ang yaman, Isabela." Mahinahong sagot ni Ricardo. "Kahit hindi na ito marinig ng babaeng nagwawala. At lalong hindi sa'yo ang anak ko." Habang hinihila ng mga pulis si Isabela palabas ng pinto, patuloy pa rin ito sa pagsigaw at pagmumura. Tumingin siya kay Yaya Elena na nasa witness stand. "Ikaw na matanda ka. Papatayin kita. Papatayin ko kayong lahat. Hindi pa tapos ang lahat. Babalikan kita, Ricardo. Tandaan mo iyan." Ing pagsasara ng mabibigat na pinto ng korte ang pumutol sa kanyang mga sigaw. Natahimik muli ang paligid. Huminga ng malalim si Judge Valdez. Inayos niya ang kanyang salamin at tumingin kay Ricardo. Ang ekspresyon ng hukom ay lumambot. "Mr. De Villa," sabi ng hukom, "the temporary protection order against you is hereby lifted. Granted ang petition mo for permanent sole custody of Lilibet De Villa immediately. The court also orders full medical attention for the child immediately under your supervision." Napaupo si Ricardo sa kanyang upuan. Napahawak siya sa kanyang muka at humagulgol. Hindi ito iyak ng sakit. Ito ay iyak ng isang taong nakawala sa isang mahabang bangungot. Naramdaman niya ang kamay ni Atty. Severino sa kanyang likod. Tinatapik-tapik siya. Naramdaman niya ang yakap ni Yaya Elena na lumapit sa kanya. Tapos na. Nanalo sila. Hindi dahil sa pera. Hindi dahil sa kapangyarihan. Nanalo sila dahil sa katotohanan. Paglabas ni Ricardo ng korte, sinalubong siya ng liwanag ng araw at ng flash ng mga kamera. Pero hindi niya pinansin ang media. Naglakad siya ng diretso. Ang kanyang hakbang ay magaan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng ospital kung saan naroon si Lilibeth. Bantay sarado ng mga tauhan ni Mike. "Hello, Mike." Bati ni Ricardo. Ang luha ay tumutulo pa rin sa kanyang pisngi. "Sir Rick," sagot ni Mike sa kabilang linya. Masaya ang boses. "Nabalitaan na namin. Congratulations, sir." "Salamat, Mike," bulong ni Ricardo. Tumingin siya sa langit. "Pakisabi kay Beth. Pauwi na si Papa. Pauwi na ako." Iba na ang ihip ng hangin sa mansyon ng mga De Villa. Kung dati ay amoy floor wax at mamahaling pabango ang sumasalubong sa sino mang papasok, ngayon ay amoy pancakes at mainit na tsokolate na. Ang dating tahimik at malamig na bahay ay pinununan ng liwanag ng araw na tumatagos sa mga nakabukas na bintana. Sa garden, kung saan dati ay nangyari ang bangungot sa tabi ng pool, iba na ang eksena ngayon. Tinakpan na ang pool at ginawang isang malawak na play area na may malambot na damuhan. Nakaluhod si Ricardo sa damuhan, pawis na pawis. Hindi siya nakasuot ng suit o mamahaling relo. Nakasuot lang siya ng simpleng t-shirt at shorts. Ang kanyang mga kamay, na dati ay pumipirma lang ng tseke, ay nakalahad ngayon, naghihintay. Sa di kalayuan, nakatayo si Lilibeth. Hawak siya ni Yaya Elena sa baywang para alalayan. Wala na ang takot sa mga mata ng bata. Wala na ang pamumutla dulot ng mga gamot na pilit na ipinainom sa kanya noon. Ang pisngi niya ay may kulay na, at ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. "Sige na, anak," pag-aalo ni Ricardo. Nakangiti ng malapad. "Kaya mo yan. Punta ka kay Papa."
Tumingin si Lilibet kay Ricardo. Dati, ang tingin niya sa ama ay puno ng pagkalito at distansya. Ngayon, ang tingin niya ay puno ng tiwala. Dahan-dahang binitawan ni Yaya Elena ang bata. Sige na, Beth. Nakaabang si Papa. Huminga ng malalim si Lilibeth. Ang kanyang mga binti, na pinalakas ng ilang buwang therapy at tamang nutrisyon, ay nanginginig pa rin ng kaunti. Pero hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa effort. Isang hakbang. Good job! Sigaw ni Ricardo, pumalakpak. Isa pa anak. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang matapos ang kaso. Maraming nagbago. Si Isabela at Dante ay nabubulok na ngayon sa kulungan habang hinihintay ang hatol. Ang kumpanya, ipinasa muna ni Ricardo ang posisyon ng CEO sa kanyang trusted COO. Na-realize niya na ang kumpanya ay kayang patakbuhin ng iba. Pero ang pagiging tatay ni Lilibeth? Walang ibang pwedeng gumawa noon, kundi siya lang. 2 hakbang. Napangiti si Lilibeth. Isang ngiting umaabot sa mata. Isang nangiti na matagal nang ninakaw sa kanya. Papa! Pautal-utal niyang sabi. Bawat pantig ay tagumpay. 3 hakbang. Biglang nawalan ng balanse si Lilibeth. Pero bago pa man siya bumagsak sa damuhan, nandoon na si Ricardo. Mabilis pa sa 4:00, nasalo niya ang anak. Nagtawanan silang dalawa habang nakahiga sa damuhan. Kinikiliti ni Ricardo ang anak at humahalakhak si Lilibeth. Isang tunog na musika sa pandinig ni Ricardo at ni Yaya Elena na nanonood sa gilid habang nagpupunas ng luha sa tuwa. Kinagabihan, sa kwarto ni Lilibeth, wala nang kandado ang pinto, wala nang mga gamot na nakatago sa drawer. Ang kwarto ay puno ng mga stuffed toys at libro. Nakaupo si Ricardo sa gilid ng kama. Hawak ang isang libro ng mga fairy tale. Binabasahan niya si Lilibeth bago matulog. Ito na ang bago nilang ritual. Walang cellphone, walang emails, walang tawag mula sa opisina. At nabuhay silang masaya magpakailanman. Pagtatapos ni Ricardo sa kwento, isinara niya ang libro at inilagay sa mesa. Tinitigan niya ang anak na nakatingin sa kanya. Hinaplos niya ang buhok nito. Anak, malambing na sabi ni Ricardo, sorry kung natagalan si Papa ha. Sorry kung hinayaan kitang masaktan noon. Pero pangako, hinding-hindi na mauulit yon. Hinawakan ni Lilibeth ang kamay ng ama. Ang maliit niyang daliri ay pumulupot sa malaking daliri ni Ricardo. Dahan-dahang bumangon si Lilibeth mula sa pagkahiga. Kahit hirap, pinilit niyang umupo. Nagulat si Ricardo. Oh, may kailangan ka ba? Tubig? Umiling si Lilibeth. Sa halip iniunat ng bata ang kanyang 2 braso. Natigilan si Ricardo. Sa loob ng 8 taon, binigyan niya ang anak ng laruan, ng damit, ng yaya, ng kwarto. Pero hindi niya ito binigyan ng sarili niya. At ang anak niya, sa kabila ng lahat ng sakit ay handang magpatawad. Lumapit si Ricardo at sa unang pagkakataon na hindi dahil sa takot, hindi dahil sa utos, at hindi dahil sa aksidente, yumakap si Lilibeth sa kanya. Isinandal ni Lilibeth ang ulo sa dibdib ng ama. Ang kanyang maliliit na braso ay yumakap ng mahigpit sa leeg ni Ricardo. Naramdaman ni Ricardo ang init ng katawan ng anak. Naramdaman niya ang tibok ng puso nito. At sa sandaling iyon, gumuho ang huling pader sa puso ng bilyonaryo. Tumulo ang luha ni Ricardo. Niyakap niya pabalik ang anak. Mahigpit, puno ng pagmamahal, puno ng proteksyon. Ito ang kayamanan. Ito ang tagumpay. Wala sa bank account, wala sa titulo ng lupa, wala sa pangalan ng kumpanya. Nandito, sa yakap ng isang batang ipinaglaban niya mula sa kamatayan. I love you, Papa. Bulong ni Lilibeth, malinaw at buo. Hinalikan ni Ricardo ang ulo ng anak habang ang mga luha niya ay pumapatak sa buhok nito. Mahal na mahal din kita, anak. Sagot niya.
Ang boses ay basag sa kaligayahan. Matulog ka na. Dito na si Papa. Hinding-hindi ka na niya iiwan. Sa labas ng bintana, ang buwan ay nagniningning. Tinatanglawan ng isang tahanang buo na sa wakas. Sa kabila ng dugo, luha at matinding pagsubok, ipinapaalala sa atin ang kwento ni Ricardo de Villa na ang katotohanan ay maaring maantala, ngunit hinding-hindi kailanman tuluyang matatalo. Ang mga taong ginamit ang salitang pag-ibig upang itago ang kasakiman at kasamaan ay sa huli haharap sa kaparusahan, habang ang mga tahimik ngunit tapat na nagtatanggol sa tama ay gagantimpalaan ng hustisya. Higit sa lahat, ito ay kwento ng isang ama na nagising sa katotohanan na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa negosyo o ari-arian, kundi sa kaligtasan, tiwala at pagmamahal ng sariling anak. Ngunit kayo, mga minamahal naming tagapakinig, ano ang pipiliin ninyo kung mailalagay kayo sa pagitan ng kapangyarihan at pamilya? Naniniwala ba kayo na ang isang taong tunay na nagsisi ay karapat-dapat sa ikalawang pagkakataon? Maraming salamat sa patuloy ninyong pakikinig at pagtitiwala sa aming mga kwento. Sana, sa gitna ng inyong pinagdaraanan, maramdaman ninyo na may kasama kayo. Kumusta po kayo ngayon? Huwag kayong mag-atubiling magbahagi ng saloobin sa comments. Narito kami, handang makinig at maglakbay kasama ninyo.